Projection and displacement as type of defense mechanism, pag-usapan natin yan. Kaya ng buhay, this is Binibining Divine Grace, isang registered criminologist dito sa Pilipinas, and pag-usapan natin ang 2 types of defense mechanism as per reference sa mga nauna kong video. Sa nauna kong naging video, naging example ko na doon yung projection or also known as displacement outward. Ang binigay ko doon example is yung halimbawa, yung spouse na lalaki na nag-cheat, biniblame niya yung babaeng asawa niya ng sexual intimacy or relationship dun sa kapitbahay nilang tropa ng asawa niyang lalaki. When in fact, siya naman talagang spouse na lalaki yung may kalaguyo or mistress. Ang kanyang binibigay sa asawa niya is blame or sisi. Ang purpose ng defense mechanism nito is protektahan yung self-image niya. While yung displacement naman is another type of defense mechanism. Displacement naman from the word itself, displacement, iniiba mo ng lugar or siniship mo ng lugar kung saan ibibigay mo yung emotion mo or pagbabatuhan mo ng emotion which is less threatening. Example, yung asawang lalaki na pagalitan ng kanyang supervisor sa workplace. And dahil sobrang pahiya siya at nasaktan yung ego niya, natapakan yung ego niya, pag uwi niya sa bahay nila, dahil hindi naman niya kayang lumaban dun sa supervisor niya, dahil boss nga niya, dahil mas mataas sa kanya, pag uwi niya sa bahay, nakakita siya ng bola. At ang ginawa niya sa bola ay pinagsisipa niya para ma-shift yung galit niya or maalis yung galit niya towards dun sa nangyari sa kanya. Yung pag-shift niya ng emotion from his supervisor dahil hindi niya nga kayang gantihan or labanan yon is dun na lang sa bola which is less threatening. Hindi naman siya kayang saktan din ng bola, di ba? Ano ba pinagkaiba ng projection sa displacement? Sa projection kasi sisi, blame yung ibinibigay sa iba, while yung displacement is emotion. Ang kanilang pagkakatulad ay bound sila pareho ng manipulation. Ayun lamang po, sana naging malinaw, and kung ikaw ay isang criminology student, isang registered criminologist and aspiring registered criminologist, pwede ka pong mag-comment dito para mas lumalim pa ang talakayan. And see you in the next one. God bless.